Guys, for today's video, nag-search kasi ako sa Google Play Store ng mga online lending apps na worth it na i-review. And ito na nga. So, ang ginawa ko, nag-search ako using ratings. And napansin ko na ito yung lumabas sa search ko. Ito. Nakita ko si Online Loan Pilipinas. And then, ito pangalawa, si FT Lending. Kasi masyado, ano tong FT Lending na to? Parang bago to ah. So, sabi ko, sige nga, check ko tong FT Lending na to. And, kamusta naman to? Okay ba ang interest rate o sobrang taas? Sumusunod ba to sa fair collection practice o nanghaharas? Makatarungan ba ang terms ng pagpapautang niya? Mahaba ba? O 7 days lang? Eh, tingnan natin. Samahan niyo ako, pag-usapan natin si FT Lending. Sit back and let's discuss. Coming right up. Hi guys, this is Pat and you're in Pat Quintos Review TV. So if you're new to my channel, I do reviews about personal finance na meron akong experience or meron akong knowledge na ginawan ko na yan ng videos and playlists na makikita nyo dito sa taas. At kung bago ka dito sa channel ko, you may want to consider subscribing to my channel. Okay guys, so yun na nga, long story short, nakita ko si FT Lending na merong 4.6 stars, kaya siya yung re-review natin. Okay, check muna natin kung merong website si FT Lending. So meron naman, ito sabi niya, FT Lending Fast Safe Loan. Okay, up to 30,000 daw siya. The limit is recyclable and upgradable daw. Gradual reduction of interest rate. Parang sila lang nakita ko na nag-advertise ng ganito. Gradual reduction ng interest rate. Okay, so sabi niya, ito daw yung SEC registration niya and then Certificate of Authority. Okay, so i-search natin yung SEC registration nila sa SEC website. Nandito pa sila, FT Lending Master Philippines Corporation. Nag-register sila noong July 4, 2019. So far, so good. Registered naman sila sa SEC. Wala na tayong makuhang information doon. So, pupunta na tayo ngayon sa Google Play Store and check natin kung ano yung ina-advertise nilang maximum APR. So, yan, FT Lending. Sabi, high loan amount, 30,000. Fast audit process, 3 minutes complete the process. Quick transfer. Tapos, safe and protected. Easy repayment. Wala namang kakaiba, no? Ito guys, 4.9 na yung rating niya. Pero, chinek ko, how ratings are calculated. Ratings are based on the recent reviews from people in your region who use the same type of device that you use. So, parang di magandang basihan na itong calculation ng rating. See all reviews. Kapag ito naman, ito, 4.6 stars yung all reviews. Pero mataas pa rin. Hindi ko alam kung bakit. Siguro dahil mababa yung amount, madali silang makapagbigay ng pera, makapagpautang, kaya maraming nasisihan. Pero medyo misleading yung stars ni Google Play Store. I guess kay Google Play Store na to. About this app, ayan. Who can apply the resident citizen of the Philippines, 18 to 60 years old, one valid ID and a mobile number. Amount daw is minimum ng 2,000 pesos to 30,000 pesos. Yung term ay 91 days to 180 days. And the maximum APR of 36%. Niniwala ba tayo dito? Tingnan natin kung kapani-paniwala siya. Uy, look guys, yung app nila was just released last July 24. So medyo bago. Check natin yung kanilang reviews and rating. Okay, tingnan nyo. 5-star. I got rejected the first time. I tried, and then for the second time, for the third time, I finally got approved. You will get 300 pesos for the first loan. 300 pesos lang ang baba. And you will pay for 1 week with 52 pesos interest. 300 pesos or around 352 pesos yung total repayment in 1 week. Sige, calculate natin yan. 52 pesos divided by 300. That gives us 17.33% for 1 week. I-divide natin yan for 7 days. Lumalabas na 0.02 or 2.47 or 48%. I-multiply natin to by 365 days. Lumalabas na 900%. Kung ito ang pagbabasihan natin, hindi naman siya ganun kagrabe. Grabe siya magpataw ng interest, pero hindi kasing grabe ng mga online lending apps na na-review natin na over 1,000% ang APR. Kung ganito ang interest ni FT Lending, well, makikita nyo siya dito sa listahan natin ng mga online lending apps. Okay, so going back, easy and convenient with very low interest compared to other OLA. Yeah, compared to other OLA. Ito, nagkakaroon ng issue. Kaya 1 star lang. Approve application but disbursement failed. What a joke, this app. Approve but not receive the little amount. It's just wasting time. Medyo ganito yung kadalasan nakikita kong negative comment nila. Na-approve sila pero nung nag-disburse na, kailangan pa ng additional approval or dun sila nare-reject. Parang, na-approve ka na nga, hindi dapat di-disburse na lang yan. Wala nang other approval pa sa disbursement, diba? Siguro magkakaroon na lang ng issue sa disbursement kung mali yung number, etc. Diba? Sabi ni Orlando Arbiol,
not even deserve a star. Okay, oh my God, offer 300 pesos. Sabi ni Erica, nag-apply ulit ako ng loan, medyo naguluhan ako. Yung una kong loan, 500, and buo siya. Tapos di naman ako na-late sa payment. Nag-try ulit ako ng 500 ulit kasi yun yung available credit for the second time. Pero maging 650 na siya. Hindi na nga lang siya 7 days. I think 21 days na siya. May interest siya, 7 pesos, tapos 143 ata service fee nila. Kaya 150. Okay, so kung i-calculate natin to, so 650 minus 500, that gives us 150 na cost of loan, the interest and service charge. Divide natin for 21 days, lumalabas na 1.42 o 43%. I-multiply natin to by 360 days. Yan, lumalabas na ang APR niya ay nasa 500%. So, at least, mas mababa, di ba? At saka 21 days, hindi katulad ng ibang online lending app. Pero masasabi ko pa rin dito, yung advertise na maximum APR nila is 36%. Well, sobrang laki nung na-compute nating APR versus sa sinasabi nila. Ang hinahanap ko na lang dito, kung merong comment about unfair collection practice. Ito, sabi niya, tatawagan agad mga reference nyo, madelay lang kahit isang araw. Okay, so be mindful of that. Ito, sabi niya, false advertising. Sabi, scam, not approved. Ito, parang meron. Sabi dito ni Albrian Gamboa, harassing, kailangan sa inyo i-report sa SEC at NBI. So, hindi natin alam kung anong klaseng harassment yung sinasabi niya. Ayan. So, wala naman ako nakitang ibang red flag in terms of collection. Pero yung isa lang sinabi harassing. Pero kasi hindi siya nagbigay ng context kung anong klaseng harassment yung natanggap niya. If you're going to ask me, is this an okay app? Recommended app ba to? Well, definitely, for me, I will not recommend this. Meron pa rin talagang mas mabababang lending service na pwede nyong itap or hiraman. Kung ganito ang interest rate niya, mas okay pa. Hindi ko sinasabing manghiram kayo, pero mas okay pa kanila one hand kayo mabilis cash. Ayan. At 180% yung APR or 15% per month, which is within the interest rate na sinet ni BSP for 10,000 and below na unsecured loan amount. Mas okay na ako doon kaysa dito. So again guys, kung manghiram kayo, piliin nyo yung may mababang interest, longer term, and yung hindi nang haharas. Sino ba naman may ayaw, di ba? For our question of the day, so nakita nyo parang may kakaiba dito sa rating ni Google Play Store. So, since nakita na natin na may ganitong sort of problem, ano pa sa tingin nyo yung pwede nyong pagbasihan para malaman na okay ba tong lending service na to or hindi? Masasabi ba natin na itong star rating ay malaking tulong sa pagdi-decide natin ng pagtingin natin ng isang online lending app? Let me know sa comment section sa baba at may chance kayong manalo ng 1,000 pesos sa ating weekly GCash giveaway. Yun lamang po for today's video, but before we end this video, mag-shoutout po muna tayo at shoutout kay at Lizelle de la Peña -H2E. Sabi niya, thank you po sa advice tung sa load. At Lizelle de la Peña -H2E, shoutout po sa inyo at maraming salamat sa panonood at pagsuporta ng aking mga videos. Thank you so much. I hope you can like this video, leave a thumbs up, and if not, wala nang problema dyan, but continue to support me by subscribing to my channel by clicking the subscribe button and also the bell button sa tabi ng subscribe para makareceive kayo ng latest notification sa lahat ng upload ko. Again guys, this is Pat Quinto and you're in Pat Quinto's Review TV. Bye-bye!